Konektado umano sa grupong sumusuporta sa ISIS ang dalawang naarestong sospek sa pagtatanim ng tinatawag na improvised explosive device malapit sa US Embassy. Iniharap na kanina ng pulisya ang dalawa na una palang tinarget ng luneta. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mike, naipresenta na nga kanina ang dalawa sa mga suspect ng pagtatanim ng pampasabog dyan sa Roas Boulevard noong Lunes. No? Pero giit ng mga pulis, may tatlo pang kasabot ito na patuloy pa rin tinutugis hanggang sa mga sandaling ito. Ito yung nag-drive na sasakyan. Tahimik at walang imik nang iharap sa media kanina ang dalawang suspect sa pagtanim ng bomba malapit sa US Embassy noong Lunes ng umaga. Sabi ni PNP Chief Bato de la Rosa, una raw na aresto si Jeher Ginar. Nagtitinda ng cellphone sa Caloocan, taga Marawi, pero nakatira sa Bagong Silang Caloocan kung saan siya inabutan at inimbitahan madaling araw kahapon. Nakuha na ng 45 pistol at isang granada si Ginar. Si Ginar ang nakilala ng witness na naglagay ng bomba sa basurahan, kaya ito ang nagawa ng composite sketch. Natuntun daw si Ginar dahil sa cellphone na gagamitin sanang triggering device. Nagre-render safe procedure yung ating EOD doon sa bomba. They tried to detonate it by cooling. But yun, pumalpak, hindi na sumabog. Kaya nga na-trace ito. Na-trace ito dahil sa cellphone dito. Kasunod namang nahuli si Raison Kilala alias Rasid sa Bulacan, kahapon din ng umaga. Balik Islam daw si Rasid na siya raw pinagbigyan ng bomba at ang AUV na siya rin daw nagmaneho noong Lunes. Luneta raw sana ang target nila pero di sumabog. Kaya raw sa may Roas Boulevard na lang iniwan. Hindi sumabog doon, according sa kanya, kay pangalan to? Rasid. According kay Rasid, nakonsensya daw siya. Kaya dinala na yung bomba doon sa Roas Boulevard. Doon sa basura niya pinalagay. Siya ang nagsabi na doon mo ilagay sa basura. Affiliated daw ang dalawa sa grupong Ansar al-Khilafa na nakabase sa Central Mindanao at sumusuporta raw sa teroristang grupong ISIS o Islamic State of Iraq and Syria. Ayon daw kay Rasid, galing Mindanao ang bomba at ang AUV na ginamit. Yung sa ribo na kinargahan ng bomba na IED na tinambakan lang ng mga unan para pag mag-checkpoint hindi makita. Bukod sa dalawa, may tatlo pa raw na kasama sa kanilang operasyon. Pero pinabalik raw sa Marawi para tumulong matapos pasukin ng militar ang kampo nila. Ayon sa PNP, dalawang motibo lang ang nakikita nila sa ginawang pagtatanim ng bomba. Para mahati raw ang atensyon ng gobyerno na nagsasagawa ng offensive operations sa Lanao del Sur at para raw mapansin sila ng grupong ISIS at mabigyan ng pondo. Aminado naman si De La Rosa na may pagkukulang ang PNP kaya nakapasok sa Metro Manila ang mga terorista. Nalusot talaga, inaamin ko. Sorry, nalusutan tayo. That's all. Hindi kami umiiwas ng issue. Mas hihigpitan daw nila ang pagbabantay sa mga matataong lugar bukod pa sa ipapakalat na checkpoint sa Metro Manila. Iginiit ng pamunuan ng PNP, Mike, na yung isasagawa nilang checkpoint ay mobile checkpoint. Ibig sabihin, hindi sila basta pipirme sa isang lugar, sa halip ay magpapalibot-libot daw sa buong Kamaynilaan. Mike? Tama yun. Maraming salamat, Oscar Oida.